Magandang araw mga kabisdak. Pag-usapan lang po natin itong kagatan ng mga aso. Mukhang nilaglag na po ni Trillanes si Leni Robredo. Nagkagulo ang Team Pinklawan at ang mga dilawan. Isa lang to mga bugok, no? Pero bago ang lahat, palike muna, pa-share, pa-subscribe at paki-pindot ang inyong notification bell at pa-subscribe din po ang Birada Agila. Oh, ito po ang ating pag-uusapan. Matindi ang mga banat ni Antonio Trillanes kay Leni Robredo. At sinabi po niyang malalim ang pagkakaibigan ni Vice President Inday Sara Duterte at ni Leni Robredo. At agad naman sumagot itong dating spokesperson ni Leni Robredo na si Barry Gutierrez. At dagdag pa ni Antonio Trillanes, ipapakulong daw niya si Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo at maglalabas daw ng warrant of arrest. Tatlo daw to eh. So yung dalawa, si Senator Bongo at si Senator Bato. So yung isa, sino? Si Albayalde. Naku, Senator Bato. Mukhang si Trillanes tumatama eh. Pero bago ang lahat, mga kabistak, pakinggan po natin ito. Mga banat ni Antonio Trillanes kay Leni Robredo. We've been seeing the soundbite doing the rounds, quoting you saying na in your personal discussions with Leni Robredo and Bam Aquino from a few years back, they told you daw that they would not have surrendered Duterte to the ICC. Can you give us as much detail as you can as to how that conversation occurred and what was the context? Okay. Well, una-una kasamang Ed, itong statement na to is part of the conversation namin ni Christian Esguerra dun sa kanyang podcast. So, ang konteksto niyan ay during the campaign, ang isang hiniling sa akin ni then VP Leni was kung pwede daw gamitin yung pangalan ko na ako yung reason kung bakit hindi pa itatanggapin si Nery Colmenares dun sa slate. Para daw she can kumbaga get the best of both worlds. Nung hinarap niya yung mga lefties, sinabi niya ang may ayaw kay Nery Colmenares na mapasok sa slate ay so ako pumayag ako noon kasi she was the principal, so just being a good soldier, sige. Pero alam ko na tatamaan ako, no? Mga magagalit sa akin siyempre mga lefties. Pero hiningi na ano 'yon, na condition 'yon. Tapos during the course of the campaign, sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Ngayon, in fact, as late as last year, nire-request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw, kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makaka-apekto sa kandidatura nila. In fact, sabi ko nga, hindi, mas makakatulong pa nga sa inyo yan. Kasi, kumbaga, kayo magbe-benefit nun. Pero, talagang merong alyansa sila eh. Then eventually, during the campaign noong 2022, nakita ko yung Rosa, yung Rosa Robredo Sara na coalition. Na to the point na nung isang rally namin sa Pangasinan, hindi nila pinaakyat si then VP candidate Kiko Pangilinan sa entablado. Kasi nga meron palang ganun Robredo Sara Alliance. So meron ng ganon ever since. So yun naman ang konteksto nun. At nailabas yan dun sa conversation in light of the making the Dutertes accountable. Ang galing nito nyo, ha? Totoo ba to, Tunying? Ako sa akin, ha? Itong si Trillanes kasi, sanay tayo sa kahul ba ng kahul, no? Ano-ano na lang mga pinagsasabi. Talagang yung iba ay hindi tumatama.
Pero ito, magugulat ka, dahil alam naman natin, magkaalyado to si Leni Robredo, di ba? Pinklawan, Dilawan, at saka yung Magdalo. So ngayong harap-harapan niya, nilaglag si Leni Robredo. Meron palang kaganapan na yung rally to 2022, na si Kiko Pangilinan hindi pinakyat sa entablado kasi nga daw yung Pangasinan Rosa. So, Robredo at Sara. Alam nyo, ako meron pa akong kaibigan na Pinklawan nung pangangampanya. At talagang ano siya, Sara. Sara yung kanyang vice-presidente. Pero yung presidente niya si Leni Robredo. Magkaibigan kami, magkasama kami dun sa pangangampanya. Ako naman is ko Sara. Pustahan nga kami nun eh. Ako sa akin totoo yung sinabi ni Trillanes na meron talagang Rosa Coalition. Dahil ako mismo nalaman ko yan eh. Sa aking sarili. Kasi nung nangampanya kami kay Atty. Salpanilo, dahil tayo mga didiis, di ba sabog tayo? Wala tayong ano noon eh. Hindi tayo nagkakaisa. Mga Soli Duterte, merong Bongbong at saka Sara. Budol nga ho kayo. Kami, Isko. Sara, meron ding Leni Robredo, Robredo at Sara. Meron talagang Rosa. Totoo yung sinasabi ni Tonyo Antonio Trillanes. At suspitsa ko nga, ito suspitsa ko lang itong si Atty. Salpanelo, mukhang nagpasikreto pa nga ho yan. Ang kanyang pambato talaga Rosa rin. Robredo at Sara. Yun ang, kasi diba, wala naman choice wala naman dinala si Tatay Digong, kaya nagkaroon tayo ng freedom of choice kung sino yung pambato natin sa pagka-presidente. At I think yan din po yung sinusulong ni Salcida dyan sa Albay, Robredo, Sara. So ito yung punto ni Trillanes, ayaw ko yan. Ayaw kong suportahan si Leni Robredo sa 2028. Kasi pag naging presidente daw si Leni Robredo, magkaibigan sila ng mga Duterte. Yun yung punto ni Trillanes dito. So laglagan sila to the max. So ngayon siraan sila. Ito, dagdagan pa natin konti. Kaya nga sinasabi ko sa 2028, I'm not inclined to support Leni because magkaalyado at magkaibigan sila. Ayun, magkaibigan daw eh. Oo nga, you made some headlines for saying that, Senator, no? I mean, and you were also, I remember, quite vocal nung dinalaw ni Vice President Sara, si former VP sa Naga. We talked to you back then controversial as well. yun. Describe this friendship for me. I mean, like, all politicians are friends naman. Magkakakilala naman lahat ng Or politicians. acquaintances. But how deep does this friendship go, do you think? Palagay ko malalim. And in fact, we have aside dun sa mga sinight ko na historical mga incidents na yan, ito, no, up to now, si Mayor Leni has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. Si Leni, pero she's quiet. Tapos yun na nga, yung binisita doon. Alam nyo, based sa information namin, yung pagbisita doon sa Naga, ano yun maagang, na naset yun. Hindi naman yun yung 30 minutes na short notice. Kumaga, inaano naman tayo, ginagawa tayong parang bata. Alam natin yon. kasi nga, na-interview si Leni Robredo din dyan, at saka si Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, si Leni Robredo na lang yung tanungin ho ninyo sa mga media. Sabi ni Leni, I think short notice lang po yun. So nag-drop by lang talaga si Inday Sara. So ngayon itong si Trillanes, hindi pala naniwala doon. Talagang ang sabi niya, malalim. Ang sinasabi pong malalim na magkaibigan, so merong ugat. Merong ugat talaga na samahan pag sinasabi mong malalim. So ito yung pinapalabas ngayon ni Antonio Trillanes na si Inday Sara, excuse me, at si Robredo ay talagang magkaibigan. Malalim yung pagkakaibigan dahil nga si Leni Robredo ay hindi
I think yung maingay patungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Alam niyo po, Trillanes, mahiya naman si Leni Robredo sa mga Duterte. Por delikadisa na lang ba? Sa totoo lang, itong si Leni Robredo, at kumpara mo sa kay Marcos, mukhang may delikadisa pa si Leni Robredo at tumatanaw pa yan ng utang na loob kumpara kay Bongbong Marcos, na ngayon sinusuportahan din ni Trillanes. Siyempre, nung panahon ni Tatay Digong, naging presidente si Tatay Digong, vice-presidente yan si Leni Robredo. Ano bang ginawa ni Tatay Digong? Binigyan siya ng excuse me po, posisyon sa gobyerno. Bukod niyan, noong panay batikos pa rin si Leni Robredo sa Duterte admin, diba, analis sa pagka-miyembro ng gabinete. Maraming mga nagalit na mga DDS nyo sa kay Leni Robredo. At gusto si Leni Robredo ipa-impeach. Talagang harap-harapan sinabi ng mga supporter ng mga Duterte na ipa-impeach si Leni Robredo sa pagka-vice-presidente. Pero sino ho yung pinakaunang humarang dyan at nanindigan ng matapang? At sinabi niya mismo sa kanyang talumpati na huwag ninyo yang gawin. Dahil yung tao ay elected. Binuto yan ng taong bayan. Magkakagulo tayo dyan. Yun yung sinabi ni Tatay Digong. Ayaw niya na ma-impeach si Leni Robredo that time. So ngayon, yung hugot mo na bakit si Leni hindi sumisigaw na impeach si BP Sara? Kasi itong si Leni, may pagka-professional ito, abogada at alam niya ang batas. Hindi naman siya ganyang ka-swapang kay Bongbong at ka-traidor at kawalang utang na loob. Marunong ding bubalansi si Leni Robredo. Kaya siguro yan yung pinaghimutok ng butsit niya. Pero hindi, ibig sabihin na talagang malalim ang magkaibigan. Ewan ko lang. Sige nga, tuloy. Tapos talagang he knows niya. And ako bilang insider doon sa mga pink, talagang alam namin na may mga ganun sila nagalaw. Yun na nga, biruin nyo si Kiko Pangilinan was prevented from going up to the stage, sa Pangasinan. Binalik na yun kanina. Na-dismaya kami noon, ba't may mga ganitong laro? Yung pala, para ma-accommodate nga yung Rosa na, na grupo, kasi they were hoping sa Mindanao, magro-Robredo Sara yung mga tao. Yun yung binibenta sa kanila. So, ganun po yan. Mukhang yung sinasabi niya na na sa Mindanao na merong Robredo Sara, I think doon sa Muslim area, Muslim community. Meron talaga po, hindi natin po yan maitanggi. Merong Robredo Sara. Ako hindi ko kinampihan si Leni Robredo. Yan, lalo na hindi ko kakampihan yan. So yung pinag-uusapan natin yung katotohanan, tumpak yung sinabi niya. Meron talaga sa Muslim community, Robredo Sara talaga. Yun yung malakas na nila, na panawagan. Tumatama dito si Trillanes. Kasi ako, meron din akong kaibigang, ako taga Mindanao man ho ako. Marami talaga rin Robredo Sara. Walang Bongbong Sara. Karamihan Robredo Sara. Sa Muslim community ha. Tuloy Pero sir, how are we certain na this has the blessings of Leni Robredo, itong hindi pagkakit kay Kiko sa stage. Also yung Rosa campaign daw. Sometimes it's just the supporters who do it. Minsan ganun po, or the local campaigners. Sabi ko nga, we're not born yesterday. Alam natin ito. Tsaka alam in fact nagma-micromanage yan si Leni sa kampanya noon. She will just feign ignorance para may deniability. Kaya ko nga yung ginawa dun sa mga leftists noon na ang name drop, ako ang may ayaw. Pero hiningi niya yon.
sinabi Puta, niya yun nilaglag sa si akin Lini na dito. ako yung gagamitin niya. So kumbaga meron siyang ganong mga taktika para makuha niya yung mga kumbaga best of so many worlds, kumbaga. Pero alam niya yun. Siya yun eh. Meron lang kasi ang karamihan sa inyo, meron kayong image of Leni Robredo as somewhat parang pristine na pagkatao na naive sa politika. No, alam niya yung mga taktika na ganyan. That, by the way, that doesn't make her a bad person. Ang sinasabi ko lang, meron siyang mga ganong laro. Alam niya yung mga ganyang laro ng politika. Ayos pinapalabas pa ni Antonio Trillanes na si Lini Robredo ay manggagamit. Yeah, words. Kung sa kampo natin, si Bongbong Marcos, sinabihan natin manggagamit, mambubudol, at si Amy Marcos, manggagamit, mambubudol. Meron din pala silang version. Kasi Lini Robredo ngayon, tinatawag ni Trillanes sa manggagamit ito. Ito. Bago po yung ICC, si Bato at Kuya Bungo. Pakinggan natin yung rebat ng dating spokesperson ni Lini Robredo na si Barry Gutierrez. Ito, Tonyo, pakinggan mo. Puta, nagkagatan talaga mga bugok, no? Sa punto dyan ni Tonyo, hindi siya susuporta kay Lini Robredo sa 2020. So, mukhang ang pambato nga talaga niya. Ito, palakihan natin. Ang sinusulong niya si Risa Hontiveros. Kahit siguro magsama pa sila ni Tambalos, si Risa Hontiveros, hindi ho tatama dyan kay Inday Sara. Malayong-malayo, mahihirapan po kayo na talunin si Vice President Inday Sara. Kahit siksik-liglig yung pondo ninyo, ng tao ngayon pa lang nakapag-desisyon na po para kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito, sagot ng kampo ni Lini Robredo dyan. Kasama po natin ngayong gabi si Attorney Barry Gutierrez. Siya ang dating spokesperson na ngayon si Mayor Leni Robredo. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Thank you for your time. Magandang gabi, Ed at Mayan. At kaklaruhin ko lang, dating spokesperson. Oh, yes, sir. Yan na. Well, sir, Labuhan na to. Kasi you're somebody who's, of course, in constant communication and with Leni, and of course, you know her better than most of us ever would. So that's why we're also talking to you. Well, sir, let me start off with this. Yung assertion kasi nitong si Trillanes kanina, ang sabi niya kasi, di ba, si VP Leni daw, noong 2022, told him that she would be against the surrender of Duterte to the ICC. Now I backtrack a bit. I look back a bit to that time. In January 2022, in an interview with Jessica Soho, the other channel, of course, GMA, ang sabi nila ni, she will allow the ICC to probe the drug war, and she will propose that we restore our membership sa ICC. So that's one aspect of it. But when she was asked if Duterte should be prosecuted for crimes against humanity, ito po yung sagot ni Leni dun sa interview with Jessica Soho. I do not have the capacity to say whether or not he needs to be prosecuted because he's still in the preliminary stage of investigation. So that kind of leaves po a bit of a leeway or room for some questions on whether or not she has a firm stance on whether to prosecute and or surrender Duterte to the ICC. Okay. Hindi, first of all, I just like to say na I have the utmost respect para kay Senator Trillanes. I'm sure, whatever Banatan opinion mo! he has on this, he has his basis. I don't know whether nagkausap sila ni VP Leni. I'm not aware. Di na pala this is nag-usap. the first time I'm actually hearing na mayroong ganitong sinabi supposedly at that time. But like you, nagre-rely ako on ano yung mga official positions ng kampanya at ano yung mga sinasabi ni VP Leni sa mga iba't ibang interview nung panahon na yun. At very clear, at that time, wala pa namang arrest warrant, wala pang kaso. The ICC case was still in its investigatory phase. Yes, sir. And her position was very, very clear. She will cooperate with the ICC investigation. Pangalawa, she went one step further and said
she will push for the return of the Philippines as a member of the International Criminal Court. So Yes, sir. that's a very, very clear position on the ICC issue. And personally, my expectation would have been kung bumalik tayo sa ICC, if she had won, bumalik tayo sa ICC, we had fully cooperated with the investigation. If ever umabot sa puntong lalabas yung arrest warrant, as it did, I'm sure, di ba, she would have cooperated. In fact, nung lumabas yung warrant this year, the statement she gave was that this was an important first step in achieving justice for all of the victims of the drug war. So ako, I don't think that yung mga sinabi niya during the campaign, yung sinabi niya more recently, indicate that she would have gone any other way, at least on the issue of the ICC. Okay. Ako, sir, yung isang claim ni dating Senador Trillanes, curious kami, totoo bang malalim ang pagkakaibigan ni Mayor Lenny at VP Sara? Total, tapos naman na yung 2022 elections. Totoo bang nagkaroon ng Robredo-Sara tandem at some point? And kasi, sir, ilang beses inopose or nagpatutsyada si VP Sara kay Mayor Lenny? Yeah. So, paano ba nangyari yung friendship kung totoong meron? Yeah, ako, eto nga yan di ba? Ang masasabi ko lang, kung magkaibigan nga sila, si VP Sara had a strange way of showing it. Dahil grabe yung banat kay VP Lenny while she was actually Vice President. Tinawag siyang fake VP, nag-allege ng supposedly may mga massive fraud noong 2016 elections, naglabas ng kuno ng mga chismis tungkol sa kanya. I know personally kasi di ba, I was put in a position na kailangan ko sagutin many of the attacks that VP Sara actually made under then Vice President, Mayor Sara made under then Vice President Leni Robredo. So ako, medyo na hindi ko alam kung ano ang basis for saying na magkaibigan sila. Kasi etong last year, just to put it in context, yung dumalaw si VP Sara sa Naga, as far as I know, that was the first time they had actually physically met in person in more than 6-7 years. And as far as you know, walang malalim na friendship, sir? I never saw it, In all the years na magkasama kami ni VP Lenny, I never saw malalim na friendship. What I saw was yung atake, di ba? I mean, I don't know whether probably they had a cordial relationship as far as I know, ganon. But kung malalim, I never saw anything to actually support that. So you probably have to ask si Senator Trillanes ano yung kanyang basis for actually making that statement. Yes, sir. Oh, sinungaling si Trillanes daw. Tablado. Nagulo na ang mundo ng mga dilawang piglawan, ito, alam mo, Barry Gutierrez, ano ka rin tulog ka rin Kaya hindi ko sila kinakampihan, wala akong kinakampihan dyan. Gusto ko sila magsabong. Ito. Sa akin, yung sinabi ni Trillanes na malalim na pagkakaibigan, sa akin wala ho yun talaga. Pagkakaibigan, wala rin po talaga yun. Inday Sara at saka si Leni Robredo, hindi pwede Siguro respeto meron. Respetuhan lang. Bilang isang former president at bilang isang former vice president at bilang isang former vice president at present vice president. Sa isip ko kasi si Inday Sara presidente na. Respeto lang yung tawag doon. Pagkakaibigan, malalim, wala ho Chismis lang yan, sinabi ni Trillanes. Pero yung Barry Gutierrez, yung sinabi mo, Rosa, hindi ka naniniwala. Mukhang hanggang ngayon, denial ka pa rin Meron talagang Rosa. Kaibigan ko na kameraman nga ho yun Duterte talaga yun, kameraman na yun. Magaling, kaibigan ko yun. Dating kameraman ng mga wedding, saka nagiging kameraman sa sports, PBA, volleyball, at nung eleksyon, nag-sideline sa eleksyon kasi malaking kita. Ayun, Rosa po sila. Yan ang totoo.
Kasi watak-watak kami, di ba? Tanggapin nyo. So, ikaw si Bar, tapos na nga 2022, ayaw pa rin matanggap. Tuloy po natin mga kabisda ko. Kunti lang. Yes, sir. Sir, I also recall that yung mga pagtawag ni Sara Duterte noon na fake VP. Si VP Robredo. And that happened several times in her official statements. But be that as may, sir, may naungkat si Regina Lay, yung aming business editor, na old story from the Inquirer, December 2015. Okay. During the campaign for Vice President. Campaign, sir. Yes, sir. Campaign na siguro to. Yes. Hindi pa sa campaign to. About to start the campaign. December 2015 2015 before the 2016 elections. Lenny and Sara Duterte, friendship beyond politics. Ang quote ni Lenny is, I hope politics will not ruin our friendship. Senator Robredo, magkaibigan daw. Mayor Duterte, during a brief visit here on Tuesday, magkaibigan kami. Robredo told reporters of Sara, even before when I come to Davao, I always find time to talk to her. She was mayor when my husband was the ALG secretary, so we're friends. Meron datos. I understand what you're saying. As far as you know, especially when you became spokesman, that's as far as you can talk about it. Pero baka mamaya dito may hinuhugot si Trillanes na baka kasi from way back that may have changed over the years. Yeah. Posible, but and yun guys binabanggit ko kanina, as far as I know, that was the last time they met during the lead up to the 2016 elections. Nagpunta siyang Davao as part of the campaign activities at nagkita sila. If I remember very clearly, there was a photo, and I think that article actually arose from yung meeting na yon, di ba? Na nakita nga sila sa Davao. But after that, and certainly throughout her entire term as Vice President from 2016 to 2022, I am not aware at all of any time that it wasn't a very friendly environment anymore. It wasn't friendly at all, at least from my perspective. Kasi ako, nakikita ko lang kung ano yung nangyayari. They never met, di sila walang usapan, at ang nangyayari nga yung atake pa in a very, very public forum. So, I mean, posible, baka dati ganon, but then, things change, and I don't know whether they've been able to rebuild, kung meron bang i-rebuild after that. Okay. Sir, so, hindi magkaibigan nga. May sinasabi rin po si dating... Hindi magkaibigan, Respeto. Kasi Inday Sara, wag tinanong. Sabi ni Inday Sara, di ba? Tanongin si Lene Robredo. Sige nga, kagulo na sila. Senador Trillanes, tila talaga namang tikom ang bibig ni Mayor Lenny sa issue ng impeachment. Parang totoo po yan. Bakit nga ho ba sa pagkakaalam ninyo, ayaw na niyang magsalita about impeachment, ayaw na niya makisawsaw, paano po ba? Hindi lang naman impeachment, di ba? She has not really been commenting on national issues for the better part of the last 3 years. And bahagi yan nung kanyang pag-shift ng focus from national to local. Sinabi naman niya yan when the 2022 elections ended, sinabi niya na mag-focus muna ako on, angat buhay as part of yung kanyang continued advocacy, but also on a return to Naga, which culminated in her running for mayor and now being mayor of Naga City. So hindi lang impeachment yan. It's really everything. She has not been talking about national issues, and that's really part and parcel of yung kanyang decision na mag-focus muna on local as opposed to national. Okay, with that? Okay, sir, one last one for the road. Go. Sure. One for the road. Sir, akala ko ba magkakaibigan kayo? I don't mean with Sara Duterte. I mean magkakaalyado kayo ni Senator Trillanes. What's happening now? Yeah. I mean, I continue to hold si Senator Trillanes in the highest esteem. Wala akong ina-attribute na mali siya dito. It's just him stating her reasons bakit sa tingin niya hindi na dapat si Lene Robredo ang maging kandidato ng progressive forces, for want of a better description, in 2028. And he's certainly entitled, diba, to have that position and to push for that position.
mahaba pang mga mangyayari pagdadaanan dito. Si VP Lenny, quite honestly, has not actually made a... Huli rin kayo sa mga bibig ninyo. Ito, tingnan mo. Si Barry Gutierrez pala, at saka si Trillanes, magkaalyado. Lahat naman sila magkakampi. No, Lene Robredo, Dilawan, Pinklawan, Trillanes, magkakampi yan. Ang nakita ko lang, napupuna ko lang sa isyong ito ngayon, parang nagkagulo talaga sila. Yan, nagsagutan ho sila. Ay, sa paningin ko lang, sa aking pananaw, drama lang ho ito. Drama lang po ito ng mga Pinklawan, Dilawan, na ngayon ay pinapalaki ng mainstream media, lalo na ng News 5. Bakit pagkatapos mag-interview nila kay Trillanes, ay na-interview agad nila si Barry Gutierrez? Sit up. Tapos ang nangyari, ng masaklap, ginamit pa ang mga Duterte. Kasi oo nga naman, pag ikukunik mo ang isang issue sa mga Duterte, paniguradong mag-trending ang topic. At yung mga personalidad na dinidikit mo sa mga Duterte, maambunan ng tinatawag na popularity. Tandaan nyo, malapit na eleksyon. Presidential election. Talagang hanapan na to ng kakampi. At paanohan na to, paramihan na ng publicity sa social media at mainstream media. Kaya sa akin, itong away na ito hindi totoo. Pero itong isiniwalat ni Trillanes, mukhang ito ang totoo. Panoorin po natin mga kabisdak. Ito. Warrant of arrest daw laban po kay Senator Bongo at Kuya Bato. Ilalabas daw. Ito, pakinggan natin. Kaya nga sinasabi ko sa 2028, I'm not in... Meron pa bang lalabas na arrest order ang ICC related to the drug war? Well, we're working on that, and but it's not gonna happen soon, but it will happen at some point. Ano? We're looking at end of the year or early next year. How many more are we looking at, Senator? At least dalawa, but probably tatlo. By the end of the year? By the end of the year or early next year. Pero iliwanagin ko, hindi po kasama si Sara Duterte dyan. Sa mga... Oy! Nilinis si Inday Sara. Rumors na baka ma-implicate siya. No? So, this is still part of the original 5 that you mentioned last year? Yung 5 former Duterte officials? Mostly police. Oo, mostly police officials. Opo. Some of them retired. Tatlo daw eh. Same pa rin to. Opo. At si si Bongo is also in play. Suddenly he's in play now alongside, I guess, Senator Bato de la Rosa. No, Paymaster. Si Bongo was always there. Andun naman siya, right from the get-go. So these arrest warrants that could potentially come out may also involve him. Yes, sana. That's what we're working on. That's 2 members of the Senate. That's 2 members of the Senate. Yeah. Paano kaya Although naisama na sila doon sa Quadcom, di ba? Oy! Implicated sila doon sa Quadcom investigation. But isn't there also immunity for the Senate? Wala. The Senate could provide them some protection, di ba? While in session. While I in think. session? While in session. While in session. Tama, sir? Which, tignan ho natin kung kayang, makasik sila ng protection doon. Nako, Senator Ronald Bato, ipapakulong ka na daw ni Trillanes. Kasama si Bongo. Intindi, no? Paano nangyayari si Bongo kasama dyan sa binabato nila sa war on drugs? Senator Bato, walang question dyan kasi siya man yung PNP chief sa Tukhang. Anyway, kasi ito, gawa-gawa lang naman kasi nila ng mga dilawan, mga komunista, itong mga issue labang kay Tatay Digong. Pero, Senator Bato, Kuya Bongo, mag-ingat kayo kasi
Iba na yung amo ngayon ni Trillanes, makapangyarihan. At sinabi niya yan, di ba? Noon nga, ang source ng tungkol daw sa warrant of arrest kay Tatay Digong, si Trillanes eh. Tingnan mo si Tatay Digong nasan. Pero anyway, tingnan po natin kung ano po ang mangyayari dito sa isiniwalat ni Trillanes. At tingnan po natin kung talagang totoong magkaaway na ho sila, magdalo, Pinklawan, Dilawan, mga liberal party. Anyway, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas at idamay nyo rin po ang Berada Aguila. Bisdak Pilipinas, God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po.